Magandang hapon sa ating lahat po. Ito po si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is March 20 na po. For those who are celebrating ang Hari Raya Idul Fitri, salamat Hari Raya sa inyong lahat po. And for those who will be celebrating ang Hari Raya Idul Fitri celebration tomorrow, kakaya ang Malaysia, bukas po ang celebration ng Hari Raya Idul Fitri together with Indonesia din po, bukas, no? And yes, itong programa natin would like to greet each and every one of you advance Hari Raya Idul Fitri po. And sa Pilipinas, I was made to understand holiday tayo ngayon dahil we are celebrating itong Hari Raya Idul Fitri. So, okay na okay. Sana okay na okay kayo po. And today, sa programa natin, I will be talking more on ang presyo dyan po sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas. Kasi narinig natin, may mga tao, they're saying na okay pa ang presyo, normal pa ang presyo dyan po sa Pilipinas. Samantala, ang mga ibang tao dyan sa Pilipinas po, they're saying, nung umpisa na po ang akyat ng presyo, price hike po sa Pilipinas ng maraming mga bilihan. Totoo ba yun o hindi? Nandito po ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. And and I'm going to share with you po maraming mga video clips, no, to prove to you na tumaas na po ang presyo. Maraming mga essential goods natin, mga gulay, mga karne, mga isda po, even sa mga karenderiya po, tumaas na po ang mga presyo, no? Ang mga presyo. So stick kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, so that you will be able to see and be properly informed kung ano talaga ang real picture tungkol sa mga presyo dyan po sa Pilipinas. And to start with, let me give you ang video clip ng galing ito po sa Department of Agriculture. Ano ang report coming from the local media dyan po sa Pilipinas tungkol ang statement made by the Department of Agriculture po, no? Department of Agriculture. And nandito po, let's watch this video clip. Nandito, hold on. Alright, nandito, bisnayo agad-agad po because I know ang dami sa atin po who would like to see ano talaga ang sitwasyon sa Pilipinas po. Totoo ba o hindi? Nandito na po. Hold on. Alright. Manny Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, na tumaas na ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa mga pamilihan sa bansa. Batay sa datos ng ahensya, ang presyo ng galunggong na dating nasa 260 pesos kada kilo, ngayon ay umaabot na sa 300 hanggang 400 pesos kada kilo sa ilang palengke. Presyo ng galunggong sa tingnan mo sa 8,000 ang isang banyera pag inahangot ko. Ang kilo ngayon, Mga nasa 300 to 80. Kasi tayo sa sa mga diesel nagtataasan dahil sa mga langis. Kaya nagtataas ang presyo yung mga isda ngayon. Halos lahat. Pero mga nagkano rin. Kasi minsan maaari din sila sa presyo. Kaya yun. Tatamaan. Nagdadalawang isip pa kasi pag kami bili. Dalawang isip pa. Kaya minsan tumpok na lang talaga sila. Kasi mas medyo makakamura sila sa tumpok. tumaas din ang presyo ng liempo mula 340 pesos, ngayon ay umabot na sa 370 pesos kada kilo. Opo, ang bentahan namin ngayon 380, 360. Dati po, lang 340. Ngayon tumaas daw yung gasolina, kaya tinaas din nila yung presyo ng baboy. Ang laki ng tinaas, sir. Ngayon, din kami ngayon, lugi din kami ngayon, no? Matumal na, tinaas pa. Kaya wala kaming ganong benta ngayon. Kaya natatalo din kami sa mga bayarin dito, sir. Wala kaming ganong napapaubos. Tapos tumaas pa yung presyo ng baboy, manok. Lugi kami. Kaya wala kaming kita ngayon. May pagtaas din sa presyo ng ilang gulay sa merkado. Abay, masakit po talaga. Katulad sa amin na mahirap. Hindi po sapat yung sahod na nakukuha ng mister namin sa pagbili ng mga pang-araw-araw na pangailangan po namin. Kaya parte po sa amin talagang mabigat po. Lalo kapag marami po kayo sa isang pamilya. At kung ano po kayang magtinda-tinda, kung ano yung pwedeng sa pamilya, sa pang-araw-araw, pandagdag lang para makaraos. Kailangan po talaga sana, siguro sa gobyerno natin,
bigyan po talaga din tayo ng focus na para kahit pa paano, mabigyan tayo ng sa pangangailangan ng pang-araw-araw lang. Tumaas yung sahod man lang, pang-araw. Katulad yung mister ko, araw-araw, 150 isang araw. Isa po, babadgetin yung 150 yung isang biyahe. Sa isang araw, isa nakakalimang biyahe. Wala po talaga. Tapos talaga. Ayon sa Department of Agriculture, dulot ito ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado na may kaugnayan sa patuloy na krisis sa gitnang silangan. Nangako naman ang kagawaran na makikipagtulungan sila sa mga stakeholder upang matugunan ang nararanasang pagtaas ng presyo at matiyak ang sapat na supply ng produktong agrikultura. Kasabay nito ang patuloy na pagmomonitor ng ahensya sa sitwasyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng langis sa buong mundo. Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang posibilidad na magtakda o kontrolin ang suggested retail price o SRP ng ilang produkto kung kinakailangan. Kung meron pang abuso because of the problem now in tension sa Middle East, alam naman natin ang pagtaas, how it will translate to transport cost at sosobrahan nila yung presyo, then we can look into that and perhaps issue an SIP. Patuloy din ang koordinasyon ng ahensya sa mga magsasaka at mangingisda para sa pamamahagi naman ng fuel subsidy, lalo na ngayong papalapit na ang anihan ng palay at mais. The Secretary will talk with all concerned stakeholders kasi palaging primary sa atin na hindi madidisrupt yung movement ng agricultural commodities. Kasi pag nagkaroon ng disruption yan, no matter how small, it will create impacts doon sa ating consumption. Pero there are already discussions na prior to this one to ensure talaga na hindi magkakaroon ng mga ganitong disruptions. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin gaya ng galunggong, karning baboy at gulay, tinitiyak pa rin ng Department of Agriculture na patuloy nilang babantayan ang galaw ng presyo sa mga ito sa merkado. Kasabay ng pagkipag-ugnayan sa mga sektor ng agrikultura upang hindi na lalong mabigatan pa ang ating mga pamimili. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal ako sa Paul Montibon, SMNI News. Alright, yan po, narinig natin po ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas, and marami pa itong mga video clips that I want to share with you po para malalaman ninyo po na totoo, ang dami ng mga presyo ngayon po yan sa Pilipinas, mga bilihin, tumas na ang presyo, no? Kasi mayroon mga tao dyan sa Pilipinas, I don't know for what reason, they are saying na normal daw ang presyo sa Pilipinas po ng mga bilihin. So, parang hindi yung totoo. So, mabuti po for your information and for clarity purposes po, I will share with you itong mga news reports that I managed to record, no, to prove to you na marami na mga bilihan po, mahal na po, tumaas na ang presyo. Here is another one that I'm going to share with you po, and tungkol ito po sa market, no? Sa market. And it's up to you po. Kayo na bahala po to sabihin natin na make the conclusion kung totoo ba o hindi totoo. Itong mga video clips that I am sharing with you po, no? That I'm sharing with you. Nandito ang report po. You hold on. Okay, nandito. To see and to hear is to believe. Sa tindahan ito sa Kamaning Market sa Quezon City, 100 pesos lang tinaas ng presyo ng kada sako ng bigas. Ngayon, kung bibili sila sa amin, dito sa regular na bilihan, kailangan nilang malaki ang budget nila. Eh, kakaunti lang ang budget nila, meron ng NFA, pero limitado rin ang bigay nila. Pipila pa sila. Sa Trabaho Market sa Maynila, 2 to 5 pesos na tinaas ng kada kilo ng bigas. Nadagdagan pa ang taas noong tumaas ang gasolina. At taas pa po yan. Ang upland vegetables, nagsimula na rin magtaas presyo. Ang bell pepper sa Trabaho Market na dating 80 pesos kada kilo, 150 pesos na ngayon. Sa Kamaning Market, 150 pesos na rin ang presyo per kilo ng carrots, mula sa 60 pesos noon. Habang ang galunggong tumaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bukod sa nalalapit na Semana Santa, inaasahan na rin tataas ang presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo. Tumaas talaga. Siyempre,
expected na yan kasi tumaas yung gasolina. Automatic yan, siyempre taasan lahat ng bilihin, lalo na yung kalakot namin. Kaya si Flor, gusto mang mamili ng marami, pinagkasya lang ang budget sa mga kailangan. Hindi natin po alam kung tataas talaga. Kaya ako nung namimili ng kasapan pa konti lang. Sa pag-aaral ng DepEd o Department of Economy, Planning and Development, kapag nagpatuloy ang pagmahal ng langis, aarangkada lalo ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalo nitong mapapahina ang kakayahan natin gumastos. Sa kada 100 pesos ng mga Pilipino, 1 to 3 pesos daw ang posibleng mabawas sa purchasing o buying power depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang gera sa gitnang silangan. Pati singil sa kuryente, inaasahang tataas din. Ayon sa isang ekonomista, nasa 6 to 7% ang nakikitang inflation. Ramdam na ramdam yan ng karaniwang Pilipino, kasama ang halos 3 milyong naitalang unemployed o walang trabaho, batay sa labor survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero. Ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman na sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami yan. Ayon kay Lego, kailangang umaksyon agad ang pamahalaan para ibsan ang epekto nito. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalo tataas ang nagbabayad ng mga consumer sa value-added tax. Kasabay nito, kailangan rin matiyak na napupunta ang ibibigay na ayuda sa mga tunay na nangangailangan nito. Nauna ng significant urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara para sa emergency powers na magsuspindi o magbabawas ng fuel excise tax. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kung sususpindihin ang oil excise tax, 250 pesos kada buwan ang madaragdag sa bulsa ng pinakamahihirap na mga pamilyang nasa mahigit 14 na milyon. At tataas pa yan sa 420 pesos kung sususpindihin din ang VAT sa langis. Alright, yun po, narinig natin na totoo, no? Ang mga presyo dyan po sa Pilipinas, mataas na po, grabe na, no? And mayroon pa yung mga haka-haka. There are some news na narinig natin. There are some people are saying there is a possibility daw po na alam na natin po, no? Ang diesel ngayon is 100 plus, no? 112, 115, mayroon pa yun po 120, and mayroon din mga haka-haka and fear from the consumers, mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, magtaas talaga ang presyo pa, ang presyo ng bigas. Some were saying it will be 100 plus daw po. Grabe, no? Kung 100 plus. Let me share with you itong video clip po tungkol sa bigas, ang report sa Pilipinas po. You hold on, nandito. Alright, ito po ang report dyan po sa Pilipinas, galing sa legit media outlets po. Alright, nandito. Let's watch and listen. Lubos na naapektuhan ang produksyon ng bigas sa pagtaas ng presyo ng petrolyo mula sa mga makinaryang pambukid hanggang sa pagbiyahe ng mga ani patungong merkado, lahat ay gumagamit ng gasolina. Dahil dito nagbabala si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor sa posibleng pagtaas ng presyo ng bigas bunsod ng lumalaking production cost. Inaasahan na rin ng grupo ang pagmahal ng fertilizer o abono na maaaring magresulta sa mas mababang ani sa huling bahagi ng taon. Karaniwan anyang nanggagaling ang abono sa bansa mula sa China at mga kalapit bansa na apektado rin ng global shortage sa supply ng langis. Yung supply sa global, ipipenta ng China yan sa mas mataas na presyo. So, supply and demand kasi yan, maraming naghahabol sa limitadong supply. So, tataas yung presyo ng fertilizer. That will be the first major factor that will affect harvest pagdating ng September, October, November. Kung hindi raw makayanan ng mga magsasakang mahal na abono, posibleng bawasan nila ang investment at produksyon ng palay.
Sakaling punan naman ng imported rice ang magiging kakulangan sa lokal na ani, pinangangambahan din ng grupo ang mataas na presyo at shortage maging sa pandaigdigang merkado. Bagaman may nakalaang fuel subsidy ang pamahalaan, pangamba ng grupo kakaunting magsasaka lamang ang aktual na makikinabang dito. Mukay ng grupo, cash na lamang ang ibigay upang mas matulungan ang mga magsasaka. Find a way na madali at practical para imbis na magbigay pa ng mga fuel subsidy, cash na lang, no? Bahala na yung magsasaka kung saan niya gagamitin para lang makaraos at makatukod dun sa immediate nilang pangailangan. Ayon sa Department of Agriculture, makatatanggap ng 5,000 pesos ang mga magsasaka habang 3,000 pesos sa mga mangingisda sa pamamagitan ng subsidy cards. Alright, yun. Grabe, no? Grabe. Okay, kung you always patronize, sabihin natin, ang mga karenderiya dyan po sa Pilipinas, no? And nandito ang latest po, na they also felt feeling ang pinch ng taas ng presyo ng gasolina, ng diesel, ng oil natin sa Pilipinas po. And nandito po, isang video clip I will be sharing with you po tungkol kumusta po mga operators, mga businessmen natin, or yun may mga karenderiya po. Tumaas ba ang presyo nila or hindi? Tingnan natin. Nandito, I will share with you itong video clip po. And kayo na bahala po. But I'll tell you, tumaas na talaga po ang mga presyo sa karenderiya din po. Bakit? Very obvious reason. Nandito po. Ang mga customers sa karinderyang ito sa Maynila. Pero ang mga paninda nilang ulam tulad ng gulay at isda, tumaas na ang presyo. Domino effect yan ang taas presyo ng mga bilihin tulad ng tumitinding tensyon sa Middle East. Dahil tumataas ang presyo ng petrolyo, mahal na rin ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto gaya ng isda at gulay. Kaya ang tinda nilang ginataang gulay noon na nasa 20 pesos lang, ngayon nasa 40 pesos na. Bali yung tumaas na rin po kasi sir. Yung gata, yung gulay po tumaas na rin po, lalo na yung kalabasa at yung sitaw. Usually yung namin, dapat kung nakakakuha kami ng 20 pesos per kilo, ngayon po 60, 70 ang kilo ng kalabasa. Ang pagsiw na bangus nasa 80 pesos na, mula sa dating 60 to 70 pesos per order. Mabigat, siyempre. Bakit? 10 pesos yun eh. Pamasahe na rin yun. Dagdag pamasahe na rin. Giit ng staff ng karinderya, kailangan din nilang kumita. Bukod pa ito sa ipinambabayad nila sa upa, kuryente at tubig. Kaya hindi po talaga kaya kung hindi kami magtataas din sir. Kasi lugi po talaga sir. Hindi po kaya talaga. Habang ang ibang karinderya, posibleng mapilitan na bawasan ang serving na kanilang mga ibinebentang ulam. Lalo na raw kung magpapatuloy ang taas presyo sa mga bilihin. Kasi yung mga sabi naman na kakayanin nyo kung sakaling itaas pa yung namin, yung presyo namin. Sana nga po, matigil na yun. Sana matapos na yung gulo nila. Kaya didiskarte na lang din daw ang mga customer nila kung sakali. Sa taas ng bilihin, mapapa 1 meal a day ka na lang eh. Lahat talaga damay. Regardless of anong sector ka. Ibinakita naman ang isang karinderya sa Intramuros ang kanilang diskarte sa mga ibinebenta para makatipid. Pinabawasan na po namin ganun. Half po order, 35 po dati. Ngayon po, 40 na po siya. Para din po may kitain po yung may-ari. Kasi pag wala, parang kulang lang, parang pasahod lang din sa mga tao, sa gasol, gano'n, pati sa upa ng bahay, kuryente, tubig. Ayon sa grupo ng mga karinderya owner, ilang karinderya na ang nagbabalak na tumigil muna sa pagbebenta. Bukod sa mahina, dahil syempre, ang maasa lang din sila sa mga nagpupunta sa mga establishment ng LGU, tapos sa mga customer delight ng LGU. Ang hina pa, tapos ang lakas pa ng taas pa ng kanilang bilihin sa gas. Ang ilang festival vendors naman na nakausap ng News 5, hindi raw muna magtataas presyo kahit pa tumaas ang presyo ng kerosene na ginagamit nila pangluto. Kasi sa 10 piso, tubo mo na yun. Tama na yung ganyan. Kasi pag tinaas mo, wala nang bibili sa'yo.
Nauna nang sinabi na Agriculture Department na target itong paigtingin ang pagbabantay sa presyo ng mga agricultural products sa mga palengke. Target din nilang isa publiko ang farm gate prices ng mga produkto para makita ang agwat na presyuhan at mabantayan kung labis ang dagdag presyo. I'm hopeful that after 6 months, makumpleto na namin yan and have a daily farm gate prices of almost everything, our major commodities na lang sabihin natin, as far as vegetables, fruits, and all of that, so that we can see the gap. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigon, News 5. Alright, yun po, no? Whether we like it or not, nandiyan, nakikita natin po, no? Ang mga karinderya operators din po, nasaktan din sila sa mataas na presyo ng mga bilihan dyan. And there's so many ways in magtipid tayo po. Either you increase ang presyo and or i-menos mo yun ang portion. Ang portion po, no? Kagaya sa mga ibang vendors, street vendors dyan po, they don't want to increase ang presyo nila, but menos lang po ang portion ng pagkain po, no? So, yon ang sitwasyon. Tunay na tunay ito po. This is real talk when we talk about tumaas na mga presyo dyan po sa Pilipinas. And expected pa po, it will further increase as ang oil prices international market will continue to increase also po. Yon ang mga domino effect. Okay, punta naman tayo sa isda. Ang isda po, importante yun po, ang isda. So, magkano na ngayon ang isda? Tingnan natin ang isda. Ang report sa mga media outlets sa atin dyan sa Pilipinas tungkol sa isda. Alright, saan na yun? Tingnan natin ang isda po. Let's watch and listen to this video clip. Nandito po. Alright? Just for your information, mga Filipinos dito po sa Malaysia, this you will have an idea. Alright? Nandito. Let's watch and listen to this. Sa 30 taong pagtitinda ng isda sa public market ng Agora San Juan, ito na raw ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nasaksihan ng 70 anyos na si Nanay Meli. Pumapalo sa halos 900 pesos ang presyo ng mga mas mamahaling isda gaya ng mayamaya at salmon. Kaya ang dadalawang mayamaya na inangkat niya simula na magbukas ang palengke, hindi pa nabibili hanggang ngayong tanghali. Naglibot sa Agora Market si PBBM kasama si Trade Secretary Cristina Roque at Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Sa loob ng isang buwan, hindi gagalaw ang presyo ng mga bilihin ayon sa DTI. Yes, compliance is really good. Actually, I just had a meeting with the manufacturers and the industries, and they assured that no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. Inamin ng DTI na walang kasiguraduhan sa paggalaw ng presyo pagkatapos ng 30 araw dulot ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero wala pa rin daw dahilan para mag-panic buying ang mga mamimili o magtaas ng presyo ang mga nagtitinda. Lalo na at may mga manufacturer na nangakong i-extend ang kanilang price freeze ng hanggang 60 araw. Inamin din ng DA na fair expectation ang nakaambang 1 to 2 peso increase sa lahat ng bagay dahil sa logistics costs. Pero mayroon pa naman daw 10 billion pesos ang ahensya mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk at 150 million pesos para sa fuel subsidy. Nang matanong ang Pangulo kung kailan maaasahan ng pagtapias sa excise tax, ngayong pasado na sa Kongreso ang emergency powers niya. Oh, that depends. No, marami. It is a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on gold prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this thing lasts for. Nagtutugma ang presyo ng mga isda ni Nanay Meli sa suggested retail price ng DTI. Pero kung noon umaabot sa 8 hanggang 10,000 ang kita ng kanilang stall sa isang araw, ngayon nasa 5,000 na lang. Ang pinapatong lang po namin 20 pesos per kilo na lang. Dati po nakakapagpatong kami ng 30, ganyan 35, ngayon po hindi na. Kasi nakakaawa naman yung mga mamimili pag masyadong mataas. Hindi na rin daw nauubos ang kanyang paninda. Namimili na lang kasi ng isda ang mga mamimili, partikular ang tilapia at bangus,
na ayon sa presyo ng DTI ay nasa 150 to 200 pesos ang isang kilo. Kasi gusto natin tayo ganang presyo. Kasi na nagsasabi kung magkano. Eh kami po, magkuha namin minsan mataas. Paano naman ang gagawin sa amin? Hindi malulugi lang kami. Kawawa naman kami mga nagtitinda. Malayo man ang gera sa Iran, ramdam na sa Pilipinas ang taas ng presyo ng mga bilihin. 3 linggo na ang sigalot sa Middle East at ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino na may matapos na ang kabuluhang ito. Ivy Reyes, Billy Lardy Channel. Alright, yun po, narinig natin ang presyo ng isda, paano ang mga fishmongers natin sa public market natin po, no? Menos ang kita nila and mataas po ang kuha nila ng mga isda po, no? Sa mga suppliers nila. From fish, from isda po, punta tayo ngayon sa mga gulay or sa mga vegetables natin dyan po sa Pilipinas. Mga vegetables. Nandito po, mayroon din tayo dito video clip, ang report galing sa Pilipinas ito po sa mga media outlets natin. Hold on, nandito po. Let's watch and listen ang report na ito po. 3 kilometers lang ang lapad. Hold on, ha? Mga kapatid, Sandali po. Saan ba tayo? 119 yata ito eh. 119. Alright, saan ba dito ang 119? Tingnan natin po. 119. Hold on po. Hanap tayo ang 119. Ang queue natin is 119. Medyo... Alright. Saan na tayo? 119. Okay, 119. Parang nahirapan tayo makuha itong 119, ha? 119 po. Prices of vegetables, 119. 119, parang nag-miss tayo ang 119. Nandito po. You hold on po. Hold on. And nandito po. From a media personality po. This is her statement po. Let's watch and listen to this. Balita na feeling mo, kagagaling ko lang sa Tanawan, Bagsakan Market, and ramdam mo agad yung kalabasa, dati 10 piso lang isang kilo, ngayon, pinakamababa 40 pesos na. Ganun kabilis magbago ang presyo, you know. May mga balita na feeling mo ang layo until unti-unti, pumapasok na siya sa pang-araw-araw mong buhay. Yun nangyayari ngayon sa Middle East, parang isa na namang geopolitical conflict. Pero nag-iiba na ang usapan kapag gas field ang tinatamaan, kapag energy na mismo ang nadadamay. Doon nag-shift yung storya. Kasi energy connects everything, gasolina, pamasahe, pagkain, trabaho. Pati yung perang pinapadala ng mga Pilipino abroad, nadadamay din. So, hindi na lang ito tungkol sa Israel o Iran. Mas malaking tanong na ito, gaano kalayo ang aabutin ng epekto. At sa totoo lang, baka mas mabilis natin itong maramdaman kaysa sa inaasahan. Hindi ko sinasabi kailangan tayo magpanik, pero kailangan maging mapagmatsyag. Kasi ang tanong ngayon, hindi na lang, ano nangyayari? Mas importante na ngayon, ang tanong, hanggang saan ba ito aabot? Ako po si Chari Villa, ng The News Team. Alright, narinig tayo kay Madam Chari Villa sa News Team yun po, no? Very respectable media personalities din yan po sa Pilipinas. Alright, presyo, akyat ng akyat po, and punta naman din tayo po sa pera natin. Sa pera natin po. Ang exchange rate po, no? Ang exchange rate. Ngayon po, grabe, no? Ang exchange rate, ang isang US dollar ngayon po is equivalent to, sa exchange rate, 60 pesos 0.10 yata yon, no? 0.10. So, anong ibig sabihin niyan po? Kung depreciated ang value ng peso po, ibig sabihin po, grabe ang Pilipinas din po, no? Ibig sabihin po, ang mga presyo din po will go up po. So let's watch and listen to this video clip that I want to share with you po. You hold on, ha? Okay.
Ito po, tungkol sa peso and US dollar exchange rate. So, let's watch and listen to this. All done? Sa kasaysayan ngayon lang sumadsad sa ganito kababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara kanina ang palitan sa record low na 60 pesos at 10 centavos kada dolyar. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Pababa na ang halaga ng piso mula pa noong Pebrero, pero pinalala pa ng sumiglap ang gulo sa Middle East. Ayon kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na rin nila na aabot talaga sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. Ang importante anya, hindi mabilisan ang pagbagsak ng piso at hindi ito rin makaka-apekto sa inflation ngayon. What is important is that it doesn't come very fast from depreciation, the peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis, and I don't think it will create inflation. Noong Enero, sinabi ng Malacanang na ayaw sana ng Pangulo na umabot sa 60 pesos ang palitan sa dolyar. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserve sa bansa para hindi masyadong sumipang forex. Pero sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaaring makaapekto sa inflation. Hindi rin ito polisiya na may pako ang piso sa isang level. Alright, yun po. Ngayon, 1 US dollar is equivalent to 60 pesos and 10 cents po. Sa mga overseas Filipino workers, maganda yun po. When we send money sa Pilipinas po, okay yun po. Parehas din yun po. Pagdating ang receiver dyan po sa Pilipinas, mahal din ang mga bilihin. No? Ang mga bilihin po. So, ano ang reaction ng mga tao? Mayroon ako dito isang video clip po, ang reaction ng isang nanay dyan po sa Pilipinas. Medyo may swerte siya kasi mayroon siyang somebody out there sa labas ng bayan natin and she's receiving itong remittances. So, nandito po, let's watch and listen ang statement made by this Filipina mother po. Tingnan natin po. No? Tingnan natin. Let's watch and listen to this po. Ang dolyar, lamang ang pamilya ng mga OFW na tumatanggap ng dollar remittance, gaya ni Lola Shoni na may anak na nasa Amerika. Pero maraming tanongin ang kanyang reaksyon sa balitang pumalo sa 60 pesos kada dolyar ang palitan ngayong araw. Hindi ako pabor doon sa 60. Gawa ng lahat ng bilihin ay tumataas. Siyempre, kami mga nanay na apektuhan dahil mga bilihin, mahal. Kung ano man ang inilalaki ng kanyang natatanggap na remittance, baliwala at tila hindi makahabol sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At bilang isang Pilipino, hindi rin niya maiwasang maisip ang iba na hindi naman tulad niyang may ganitong bentahe mula sa nakukuhang padala mula sa abroad. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na, lalong naghihirap. Para sa GMA, Alright, yun po ang reaksyon ng isang nanay dyan po sa Pilipinas. Okay, mataas ang mga bilihin sa Pilipinas and mataas din ang pamasahe po. But mayroon tayo isang good news dito po. Those mga Filipinos who go to work, they're using itong train, ang LRT po. Nandito po ang balita tungkol sa LRT. 50% discount, Hindi lang senior ka or hindi ka senior, entitled kayo po during this kind of situation po sa Pilipinas or sa mundo po, may 50% discount sa pamasahe sa LRT. Sa LRT po. So let's watch and listen itong announcement, Itong announcement po. Sandali po, nasaan na yun? Ang announcement is 202. Saan na yun? 202. All that po. 202, 203, 202. Nandito po. Hold on. Ito na ba yun? 202. Hold on po. Let's watch and listen to this.
Hold on, sandali po. Sa gitna Okay, tingnan natin. I hope this is the one, no? I hope this is the one. Hold on. ng tuloy-tuloy na taas presyo sa langis at pagbawi ng Pangulo sa dagdag pasahe sa mga PUV, bawas pasahe naman ang handog ng MRT3 at LRT2. Simula sa Lunes, March 23, kalahati na lang ang babayaran ng mga pasahero sa MRT3 at LRT2. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagaanin ang buhay ng mga commuter sa kabila ng epekto ng gyera sa Middle East. That's really very good news. Kaya ang ano nga po, dapat noon pa natin inaayos yung public transport system natin. Siyempre nakakatuwa po, lalo na po sa aming mga estudyante, sobrang importante po talaga nun kasi kami, ang dami na po talaga namin gastusin. Masaya, yung mga tao na nangangailangan na minimum level is mas nakakatulong para sa kanila na mabawasan yung kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Ang MRT3 handa raw sa pagdami ng mga pasahero sa pagsisimula ng bawas pasahe sa Lunes. Nasa 450,000 hanggang 475,000 ang ridership araw-araw ng MRT3. Wala raw ilalabas na dagdag na budget para rito at bibilangin ang mga diskwento bilang revenue loss. Ang LRT1 na pinamamahalaan ng private company na Light Rail Manila Corporation o LRMC, wala pang opisyal na anunsyo kung magkakaroon rin ng bawas pasahe. Sabi ni Akbayan Representative Percy Santana, bagamat maganda ang diskwento sa pasahe, mas maganda raw sana kung gawing libre na ang pasahe sa mga tren. Hawak ang beep card, pati mga placard, hinikayat ng grupong Akbayan Youth ang mga dumaraan sa labas ng MRT North Avenue Station na makiisa sa kanilang panawagang gawing libre ang pamasahe hindi lang sa MRT, LRT, pati sa bus. Sabi pa ni Sendanya, kung kaya raw magbigay ng diskwento, bakit hindi raw lubos-lubosin na? Malakihan niya may tutulong nito sa gastusin ng mga mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Alright, ayun po, narinig natin ang good news po. And na sa Davao po, may libre din na sakay, no? This is the project of Vice President Inday Sara Duterte po. Inday Sara Duterte. I don't know if I have this video clip. Tingnan natin po. Let's watch and listen to this video clip. Hold on. Yung proyekto ni Vice President Inday Sara Duterte. Tiniyak ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na tuloy-tuloy ang programang libreng sakay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon sa Office of the Vice President, kasalukuyang umaarangkada ang siyam na bus sa mga estratehikong lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaring ma-avail ang libreng sakay sa Metro Manila sa rutang EDSA Carousel, PTEX Monumento at PTEX Naik Cavite, pati na rin sa rutang Quiapo Commonwealth. Tuloy-tuloy din ang serbisyo sa Cebu, Davao City, Tacloban City at Bacolod. Layunin ng programa na maibsan ang gastusin sa pamasahe at matulungan ang mga commuter sa araw-araw nilang biyahe, lalo na sa panahon ngayon. Tiniyak ng... Alright, yun po. Maganda din ang initiative made by Vice President Inday Sara Duterte. She is giving a free ride, no, sa publiko po dahil mahal ang pamasahe ngayon po. Alright, when we talk about emergency, state of emergency sa Pilipinas po, nandito ang news that I want to share with you po. I want to share with you po. Anong cue natin? 135. Sana yung 135 po. 135 state of emergency. Hold on po. 135. Okay. 135. Alright. 135 state of emergency. Mayroon tayo dito. Alright. Sandali po. Sandali. 135 po. Nandito. Hold on. Okay? Nandito na. Alright. Pasensya lang po kung may mga delay tayo. Alright? Nandito na po. Nako, Julius, sa Webes, March 19,
kung kailang magkakaroon ng tigil pasada, doon din ipapatupad itong taas singil sa pasahe. So yung minimum fare na binabayad natin ngayon sa mga jeepney na 13 pesos, may 14 pesos na. So in effect, parang piso nga lang, kaya naman para sa Alright, medyo mali yata ito po, no? Hold on, I'm sorry, 135. 135. Kami naman po, kasi po ang Medyo nahirapan tayo dito sa 135. Nandito, siguro ito po. Sunod-sunod na dagok sa bulsa ng mga Pilipino, pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, pamasahe at krudo. Habang tumatagal ang sigalot sa Middle East, lalo namang sumisikip ang sitwasyon sa loob ng bansa. At kung magpapatuloy ito, posible kaya ang mas matinding hakbang ng pamahalaan? Sa isang panayam, diretsahang tinanong si Palace Officer Undersecretary Claire Castro kung posibleng magdeklara ng state of emergency si Pangulong Marcos. At ang sagot, hindi ito imposible. Sa ngayon, wala pang ipinatutupad na price freeze ang Department of Trade and Industry dahil patuloy pa ang negosasyon at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Pero nilinaw ng Malacanang, hindi basta-basta nagdedeklara ng state of emergency. Kailangan muna ng malubhang krisis na direktang nakakaapekto sa buong bansa. At sa ilalim ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ng Pangulo na kumilos para protektahan ang publiko sa panahon ng panganib. Ngunit sa kabila nito, mayroon ng mga batas na pwedeng gamitin ng pamahalaan. Ngayon pa lang, kabilang ng Republic Act 7581 o PRICE Act na layong pigilan ng hoarding, profiteering at labis sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ngayon, wala pang nakikitang dahilan para magdeklara ng state of emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Officer Undersecretary Claire Castro, nananatiling kontrolado ang pamahalaan sa sitwasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Alright, yun po ang latest updates. Mayroon tayo na hindi pa ma-declare ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos, state of emergency because according to the spokesperson ng Malacanang, si Yusek Claire Castro, under control pa po ang sitwasyon sa Pilipinas. Sa Pilipinas po. Nandito, another video clip that I want to share with you po tungkol ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. Sana yan po. Okay. Nandito po. Let's watch and listen to this. Hold on. Nandito po. Kaninang umaga ito, if I'm not mistaken. Alright. Hindi muna. Simple lang naman. Andito tayo upang tignan ang ating ang supply ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan. Siyempre, dinadapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito, isang lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron, ay sila naman ay pumapayag na keep the prices na hindi muna natin basta kung hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan, yung iba, baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, patuloy naman natin, tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang tao bayan. Ang food supply natin ay sapat, kahit na pang mapagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector, kagaya ng Century, na sila ay pumayag na huwag itaas muna. Huwag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman ang araw-araw na pangangailangan sa taong bayan ay alagaan at naalagaan. Thank you. Alright, narinig natin niyo po ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sabi niya under control pa rin and wala daw
hindi daw tumaas ang mga presyo ng bilihan dyan po sa Pilipinas dahil ang mga big companies natin po, they agreed not to make or unnecessary price increase po. But dahil I showed to you itong mga video clips po no, kanina, parang contrary to what President Ferdinand Bongbong Marcos is saying, no? He's saying po, but kayo nang bahala po, no? You have seen, you heard and you have seen, to see is to believe, to hear is to believe. Kung sino who is telling the truth po, kayo nang bahala po, no? My purpose dito po sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico, is to inform you po ano talaga what is really happening in the Philippines po when it comes to this issue natin ng presyo po. Bakit kaya ang sabihin natin ang presyo tumaas talaga po, no? Hindi lang sa Pilipinas but globally. Now, mayroon tayo dito po isang video clip po dahil ito po sa Strait of Hormuz, no? Ano ba itong Strait of Hormuz po? Diyan sa Iran po. Now, for you to understand, nandito po ang video clip po. Bakit tumaas ang presyo ng oil sa mundo po. Nandito, let's watch and listen to this po. Hold on. At least you will have an idea. Alright? Nandito po. Nang ang dapat, mga kapatid, tensyonado ngayon sa Strait of Hormuz dahil sa sigalot sa Middle East. Milya-milya po ang layo niyan sa atin. So ano bang paki natin dyan? Totoo namang malayo yan, pero ang epekto nito nasa ating mga hapagkainan. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan sa gitna ng Middle East. Kumbaga, kung ang mundo ay may expressway sa pagde-deliver ng langis, itong Strait of Hormuz ang pinaka-critical na choke point. Pinagdurugtong po nito ang Persian Gulf at Gulf of Oman. Dumaraan dyan ang 20% ng global oil supply. Ibig sabihin, bawat isa sa 5 bariles ng langis sa mundo ay dumaraan po sa Strait of Hormuz. Historically, matagal nang importante ang daanang iyan kahit nung panahon pa ng mga sinaunang Persian at Arab traders. Isa po kasi ito sa pangunahing ruta ng kalakalan. Pero mas lalo itong naging kritikal noong 20th century nang sumabog ang demand sa langis sa buong mundo. At dahil napakakitid po nito sa ibang bahagi, nasa 33 kilometers lang ang lapad. Kaya naman isang maling galaw lang dyan, buong mundo ay tatamaan. Kaya sa gitna ng ingay ng digmaan, tandaan mga kapatid, imbis na pagtalunan ang langis, protektahan po natin ang ating kapayapaan na gaya ng gay alaman ay gay yamanan. Okay? Okay. Alright, yun po. Strait of Hormuz. Hormuz mo, no? Diyan mo sa Iran dahil sa conflict between itong America saka ang Israel. They went against Iran. And ang Iran po, they block itong Strait of Hormuz po, no? Ang Strait of Hormuz, yan po ang mga tankers, oil tankers mo would normally pass po to bring out ang oil sa iba-ibang parte ng mundo po. Dahil serado yan po, kung mayroon man magdaan, then they bomb it, yan na po, nahirapan. If they will pass another route po, more longer route, and ibig sabihin po, ang transportation cost po tumaas din, so definitely ang presyo ng oil will also be increased, will be increased. So yun po, yun ang dahilan po sa conflict at saka dahil sa conflict, ito Strait of Hormuz po ngayon ang problema. They cannot bring out ang oil galing dyan po sa Middle East, sa Middle East. So yun ang latest updates natin po tungkol sa sitwasyon dyan po sa Pilipinas. I hope maski paano po I managed to give you ang picture na what is happening sa Pilipinas as of today, March 20, hapon ngayon po dito sa Kota Kinabalu. And sana lang po,
Sana lang po, whatever information I managed to pass to you today po, no? It will greatly help sa inyong lahat po. At least, alam ninyo anong ang sitwasyon. So, with this, siguro hanggang dito na lang ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And for those who are celebrating Hari Raya Idul Fitri, salamat Hari Raya sa inyong lahat. And for Malaysians, Indonesians, and other parts of the world, mga Muslim countries po, who will be celebrating their Hari Raya Idul Fitri tomorrow, then I would like to extend on behalf of itong Nick Talk, The Real Talk with Nico, ako po at saka pamilya ko po, we want to extend our Hari Raya greetings to each and every one of you. For those who are still observing ang Lenten fasting month natin po, ingat lang tayo, let's continue our fasting month, and malapit na po ang Holy Week po, no? End of this month. So, with this, maraming salamat po. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat tayo, enjoy ang weekend natin, Saturday and Sunday. Enjoy ang Hari Raya natin po. And I'll see you in my next episode. Bye, and you take care. I love you all.